Marcos Jr. critical na. At ito, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nalalapit na ang paglaya. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros. Welcome back to my YouTube channel, J.K. Barra TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. At eto na nga pag-usapan na ho natin itong latest update po sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung mga di umano ay may sinugod. May sinugod na isang sabihin na natin si Marcos daw Si Marcos daw. Allegedly. Ito ay titignan ho natin kung totoo o hindi, no? At ito po ay hindi po nanggaling mismo. Magre-reaction lamang ho tayo. Baka kasi makulong Baka kasi makasuhan na naman tayo Sinabi na naman, fake news na naman, J.K. Barra. Pero yun nga at dinala nga daw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ospital dahil sa condition daw nito. Kasi nung nakaraan po, sa tutusin wala naman talaga tayong pakialam dito. Wala naman talaga tayo dapat pakialam. Kaso nga lang nung nakaraan kasi nung naispata na itong si Pangulong Marcos at alam niyo yung tipong kahit nakaupo lang ay hingal na. At iba na rin yung aura niya. So medyo nag-aalala. Wow, nag-aalala ka, Jay? Medyo may mga balita na itong si Pangulong Marcos daw ay may matinding karamdaman. So yan yung titignan natin. Ayan po yung titignan natin. Pero ito po yung masasabi ko sa inyo. Alam nyo, kapag ikaw ay naging masama, pag ikaw ay mabuti, ikaw ay talagang naging demonyo sa isang bansa, sa isang lugar, ay yung tadhana na talaga ang maniningil sa iyo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapangyarihan, kahit ang higaan mo ay ginto, kapag siningil ka ng karma, pag ikaw ay talagang hinatulan na ng pagdurusa dahil sa mga nagawa mong kasalanan, ay talagang hiwalang sinisino yan. Kahit presidente, maging hari, maging kung sino ka pa pinakamalakas na tao sa buong mundo, kapag binigyan ka ng Panginoon Diyos ng isang karamdaman na talagang pagdudusahan mo habang buhay, talagang hindi ka dyan makaka-atras. At alam naman natin, alam nyo, yung isang pamilya na talagang lintik ang nangyaring nakawan. Oo, lintik yung nakawan, lintik yung ginawa nila dito sa ating bansa, ay siningil sila ng unti-unti. At talagang ang masakit pa doon, talagang pinahirapan sila hanggang sa pagtanda nila. Alam nyo, yung mga demonyo at mga na tao talaga, yung mga halangang bituka. Ako gusto ko talaga na hindi naman masamang yung parang pinapatay mo na yung tao kahit na buhay pa. Hindi naman ganun pero kadalasan kasi pag yung isang tao na yun may pagka-demonyo talaga, so makakaisip ka talaga ng di maganda. So good luck kasi yun ang bali-balita na critical nga, at may ipapakita ako sa inyong video kung at kayo din ang bibigyan ko kayo na husgahan itong video na to kung ito man ay totoo o hindi. Pero syempre doon pa rin po tayo sa ating ama, sa talagang nagmahal sa buong bansang Pilipinas, sa talagang nagmalasakit sa Pilipinas. Ang latest update mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at eto na nga po yun. Yan ang ganda naman ng future president natin, Ang ganda naman ng future president natin. Balakpakan muna. Alam niyo, gusto ko na magpapayat talaga. Kasi para makasama na ako maging bodyguard ni Vice President. Hindi, ito promise, nagbabiral po ang mga ang mga yan, katulad niyan itong pulis na to, gwapings At yung mga angkor ng SMNI na naggagwapuhan daw.
Kasama kaya kami doon? Kasama kaya ang Banateros doon sa mga nagagwapuhang anchor ng SMNI? Oh, di tayo kasama doon, no? Kasi di sa totoo lang, lahat to ng mga ba't lumaki? Lahat to ng anchor ng SMNI talagang mga artistahin nandiyan sila Sir Franco, Sir Carlo, marami sila Jade, sila Sir MJ, Admar, sila ang dami nila talaga. Kaya nga ngayon ay nagba-viral lalo sa TikTok dahil ang pupogi daw ng mga anchor ng SMNI. Pogi na, totoo pa magbalita, ganun dapat no? Yung iba, churarat na nga, fake news pa. So ito, panoorin po natin ang latest update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pasok, future president. Hindi ko siya mapakausap sa inyo kasi baka bawal. So, baka mawala yung telephone privilege ba. So, yes. Narinig niya kayo. Narinig niya kayo and sabi niya na please extend to them my thank you and we should all hope for the best. Please extend to them my thank you and we should all hope for the best. And sinabi din niya na lahat ng everything that I did was for my country, whether that statement is acceptable or not. But that is my statement. Everything I did for my country. Yeah, BP, so ang haba ng pag-uusap ninyo, how is he? Is he taking his medicines properly? Meron bang special nurse na or doctors na tumitingin doon just to make sure that he gets all his medicines? Yes, there is a doctor supervising his medical plan. Earlier this morning, I talked to the doctor, and then I was asking if she can explain to me what they are doing. But there's a doctor-patient confidentiality about that, so I just asked her just take care of him, and she said that she's doing that, and her visits are frequent with with President Duterte because of his age, and she understands that he has medical conditions that need to be monitored. That's the word. Pero yung mga medicines po niya sa Pilipinas, naiinom mo po niya dito? Yung tanong ng doktor sa Pilipinas, kasi meron siyang mga doktor doon sa Pilipinas, may medisina, pinadala natin dito yon, binigay natin doon sa loob. Yun yung gusto makuha ng doktor sa Pilipinas. Pero nagsabi yung doktor dito, sabi niya, hindi niya maibigay yan. But rest assured, sabi niya, I am a professional, I am a medical doctor. My job is to take care of the patient. Hindi po ba kayo worried doon, VP? Well, of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. At nandoon naman na lahat ng records, no? Na-submit natin sa kanila kung ano yung mga ginawa ng mga lab tests, ano yung mga diagnosis ng mga doctors noon. So at least nakikita niya yung history, medical history ni Pangulong Duterte, and nakikita niya siguro ngayon kung ano yung mga nararamdaman, kung meron man, at makadecide siya kung anong mga gamot, kung kailangan man. But I understand. Pero sana talagang maayos. Sana wag sanang demonyohin yung mga diyan, yung mga nurse diyan sa ICC, no, na nagbibigay ng gamot kasi alam niyo naman iba naman na utak ng mga anti-Duterte. Mga mamaya anong gamot ang ipainom sa kay Pangulong Duterte, no? So mabuti na lang talaga nandiyan si President Sara Duterte. And from the lawyers, unlike daw sa Nakangiti yung Pilipinas at Amerikano. sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila. Very conservative sila sa gamot. And I think siguro maganda din 'yon, no?
Dahil nakita ko isang beses din yung doctor na kasama niya si Pangulong Duterte. Nung nag-request ako ng wheelchair, nagsabi yung nurse na ay hindi pwede kasi kailangan niya maglakad. And sabi ng doctor, you need to use your muscles. So ganun sila dito. Hindi tulad sa atin no na parang hindi pag masakit ang ulo, diretso tayo inom ng paracetamol. So hindi ganyan dito. So we just have to trust their healthcare programs and then their professionalism. VP, just a point of clarification. You were on the phone with your father. Aside from visiting him personally, how important is it that you still had to talk to him on the phone? Sino to? Si Maris Umali na naman nagtatanong. Baka mamaya, Maris, ano na naman ano na naman yung i-report mo Oo, hindi, alam nyo na, hindi, at naaawa ako dyan naaawa na rin ako sa mga sa mga reporter na yan. Alam naman natin din na sumusunod lang sila sa utos, no? Pero sana kahit papano medyo magkaroon tayo ng hiya. Dahil kung parang kahit masama na yung gagawin, susundin at susundin nyo pa rin. No? Kaya dyan sa mga ibang mainstream media, kung ako sa inyo, marami naman trabaho. Hindi mag-resign na lang kayo kung ayaw nyo talaga ng pinapagawa sa inyo. Kaso kung gusto nyo naman, bahala kayo, go lang. Basta, puputaktiin talaga kayo ng supporters ng mga Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo, kawawa kayo dyan. Apart from visiting him personally. Oo. The boses ni I Maris, have no schedule today to visit him in person. The schedule this afternoon will be for Hanilet and Veronica. I was here this morning to deliver documents that was asked of me from the detention unit. So I delivered it personally to the person who asked for it. And yes, so instead of in-person visit, I was allowed a phone call. So we discussed updates in that phone call. How did the former president react upon hearing the loud shouts of support from the supporters here? Yes, nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas in English kasi we're only allowed to speak in English because all our conversations are recorded. So, Yan Hindi, alam nyo, totoo yun. Ang mahirap pa nga daw doon, bawal pag-usapan ng politika. Hindi, totoo po yan. Sa totoo nga po, yung pagpasok doon nila Ma'am Hanilet at nung future wife ko na si Kitty Duterte. Wow! Tawag dito, bawal sila mag-usap ng politika. Kung dadalaw man, parang pag-uusapan nyo is about sa pamilya lang talaga. Doon lang talaga. Yun ang nakalat natin na balita dyan sa pagdumadalaw kay Pangulong Duterte. At ang pinaka pa dyan is dapat English. Bawal kang magsalita ng Tagalog. Kasi hindi maintindihan ng mga putyang ina. Ay, sorry. No, hindi nila maintindihan kaya ganun. Alam nyo, yung dito, biglang may pumasok sa isip ko. Kasi hindi nyo napapansin yung sila Marcos, sila Romualdez, kada may mga speech sila puro English sila. Kahit nagdudubidap-dap na si Marcos sa kaka-speech, kahit nagkakabulol-bulol na sa kaka-English, tawag dito puro English talaga yung inano niya, bibihira siya magtagalog. Kasi nga daw, may mga sabi-sabi na gusto daw palaging maintindihan ng yung mga sabi-sabi dati na parang yung pinaka-boss nila ay parang gusto laging maintindihan, hindi pwede magtagalog para alam daw ng mga alam daw ng mga Amerikano kung ano yung plano na sinasabi ni Marcos sa mga kababayan niya. So yun ay lamang yun, parang sabi-sabi lamang, wala po yung pawang katotohanan pa. Isa yung hula-hula ganun. So tuloy natin. So, sabi niya, mayroong mga kababayan sa labas. Yun, sinabi niya. Please extend them my thank you
we all hope for the best. And everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. But everything I did for my country. And I want that message out to the world. VP, on another note, do you think Senator Imy's committee's investigation can still Ito play na, a yung sa meaningful hearing. role or contribute to your Uy, ba't tapos? pursuit of justice regarding your father's arrest, considering the palace's directive preventing cabinet secretaries from attending Okay, wag ka the mag-English. Sino legislative nag- hearing under the claim nag-interview? of executive privilege? I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be a parang an example of what should not happen to a Filipino inside our country on Philippine soil. Sinabi po ni Attorney Kaufman kanina that the core defense team has already been completed. So does this mean that your duty or your task here is finally done before you go back to the Philippines and continue your role as Vice President, even as you continue your role as Vice President while you're here in the Hague? Yes, everything is organized with the lawyers, and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit. So yes, and that the last document that is Ganda ni needed VP Sara, I no? delivered it this morning. Alam mo, kung siguro hindi to naging politika to si BP Sara, pwede pang ano to, artistahin no? Oo. Tapos matapang pa. Ganda talaga ng mga Duterte, ba talaga itsura nila? To the person inside who asked for it. So yes, my task is done. It's And that, well organized. does that mean that you're ready to go home? Yes. I'm excited to go home. I just booked the travel arrangements. Will you seek legal aid from the Pero eto maging alert ho tayo kasi yung mga pag-uwi-uwi daw ni Vice President Sara Duterte parang may mga plano na naman ang anti-Duterte na parang haharangin nila si Vice President Sara Duterte na makauwi ng Pilipinas. Parang yun ang mga sabi-sabi, pero syempre maging alert ho tayo mga kababayan. Mahirap na kung nagawa nga nila kay Pangulong Duterte na maganda naman yung ginawa sa Pilipinas, lalong-lalong na rito kay Vice President Sara Duterte. Ito yung isa sa mga tinik o tinatawag na tinik sa kanilang lalamunan. Kaya medyo alert po tayo Sana wag naman kasi wala namang dahilan para hindi nila pabalikin si Vice President Sara dito sa Pilipinas. At kung mangyari man yun parang malaking gulo na naman yan. Baka yan ayan na talaga ang tumulak sa taong bayan para mag people's power. Kaya sana hindi matuloy So yun, panoorin natin to. I do not know what the discussions of because there's lawyer-client privilege. So I do not know the discussions of Nick and Attorney Kaufman and the former president with regard to professional fees. Vice President, you say your father's message to the rest of the world is everything I did it for my country. How should the rest of the world May Amerikano Anong pakialam sa bansa natin yung hayop na yan? Joke lang. Pati Amerika, talagang tutok sa issue ng talagang sinusubaybayan nila ang mga Duterte. Galing. It's about an acknowledgement of responsibility, or can you help us understand what he means by that? Unfortunately, I cannot speak beyond his words. So I guess Talino. he expected that there will be different interpretations because he said whether that statement is acceptable or not,
That is my statement. So, but unfortunately, I cannot give you an interpretation, and I do not want to go beyond his words. We were cut during our interview a while ago about alliances. Yes, ma'am. Sorry. Yeah. Alliances. So I discussed that with Senator Robin Padilla because he's the remaining. Because there were two of them before. The chairman, former president, decades na siguro yung negosyo niya. At him, she recently received her papers. Forward ko kasi doon tayo sa mga talagang baka may sinabi dito si Vice President Sara Duterte patungkol sa hearing. Visiting you, explaining. VP, you've experienced the Dutch bureaucracy and the other good things about the Netherlands, or bad things about the Netherlands. Meron ka bang, are you going to get some takeaways and which probably might help you also craft policies when you come home? Yes, ma'am. That question was asked last Tuesday. No, and I discussed one of my takeaways in the Netherlands is the mobility. So here in the Netherlands, you can choose. The person can choose how am I going to go around the Netherlands, or how am I going to go around The Hague. So I can walk, I can use a motorcycle, I can bicycle, I can use Uber, I can taxi, I can use the tram. Is that what you call it? No, the tram, and then there are the trains. So the person has a lot of options. Unfortunately, in the Philippines, we do not have that. In Davao City, when I was mayor, I know and I knew the importance of mass transportation. That's why we started the high priority bus system during the term of President Duterte. Sadly, this is not a project that the current administration is supporting, but that it is very important that a country has a very good mass transport system. So that is one my takeaways in the Netherlands. And not seen anything bad, ma'am. I've been walking here. We only take a taxi when we are almost late. But otherwise, we just walk. So never. Although I see the cigarette butts on the. So ito baka kasi maboring na kayo. May inaayos lang ako. Ito, panoorin ho natin tong balitang ito kay ano bang title nito? Ang nakalagay ay mga sakripisyo ni PRRD noong pandemya. Yan, ikinuwento ni Ma'am Hanilet. So panoorin ho natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sakripisyong hindi batid o alam ng publiko na ginawa ng dating Pangulo noong nakasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng taus-pusong mensahe kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Narito ang exclusive report ni Anton Cero. Binigyang diin ni Hanilet Abansenya ang dedikasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan noong pandemya, kung saan nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kahit tinamaan na ng COVID-19. Sa eksklusibong panayam ng SMNI, inalala ni Hanilet Abansenya ang sakripisyong ginawa ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng pandemya. Ayon kay Hanilet, lingid sa kaalaman ng publiko, nagkasakit ng COVID-19 ang dating Pangulo, ngunit mas pinili nitong ipagpatuloy ang trabaho sa kabila ng mahina niyang kalagayan. Nakaalam ng tao kung ano ang ginawa niya para sa mga Pilipino. Ako alam ko personally because there were instances when he was president, hindi niyo alam yan, na almost hindi siya makalakad kasi tinamaan siya ng COVID, but we have to keep that from you. Miski na frail na yung ano niya, that at the time he would insist having cabinet meetings. Ganun niya kamahal ang bansa at ang Pilipino. Binigyang din niya ang determinasyon ni Duterte. Hindi, alam nyo itong sinasabi ni Ma'am Hanilet, ito talagang ako naniniwala talaga ako dito kasi nung mga kung matatandaan nyo, no, alam natin si Pangulong Duterte talagang matikas, talagang maliksi.
Wala kang makikita na, alam mo yun, parang nangina siya. Pero nung pandemya, talagang doon ko mismo nakita na talagang parang, yun nga, bumagsak ang katawan ni Pangulong Duterte noon. Talagang doon mo nakita na talagang siguro kaya nagkaganon dahil nga may karamdaman siya pero talagang pinilit niya pa rin na mas unang asikasuhin tayo kaysa sa sarili niya. Ang galing talaga ni Pangulong Duterte. Hindi talaga matatawaran ng sakripisyong ginawa niya para sa bansa natin. Natiyakin na may masasandalan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. He wants to show to the Filipinos that there's a leader, somebody like him, na even during the pandemic time, we were all down, wala tayong mga trabaho, wala lahat. There was somebody, there's a government who supports the people, supports the country. Samantala, ibinahagi rin ni Hanilet ang kalagayan ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC Detention Center. I was just here, waited for the lawyers, ask them kung kumusta siya. Kaya man daw, pabisita man ni kahapon. Okay naman siya. What do you expect from an 80-year-old? Bukod dito, nagpaabot rin siya ng mensahe kay Pastor Apollo C. Quiboloy na naging biktima rin ng political harassment sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Good morning, Pastor. Maayong adlaw kanimo diha. Kabalo ko, you are also praying. And, indescribable yung mga paghitabo sa inyo, pati sa amo. But, Pastor, na yung Ginoo, and that, we will continue to support him with all our strength, with all our resources, with all our time and our tananamong effort. Patuloy din ang pananalig ni Hanilet na makakawi si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. We continue to pray. Kabalo ko, di tapos-agdan sa Ginoo. And we continue to support him. Continue to keep the faith that we will be able to bring him back home to where he belongs, dito siya. And kabalo mo, mga pagsulay, pilog ang mundo, may Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng pamilya Duterte, ipinahayag ni Avancenia na tanging ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang pinagkakatiwalaan. I can only trust you guys. Thank you, my trust issues ako even before, so sa sitwasyon ni Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga miyembro ng KOGC at sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Hinikayat niya ang mga ito na ipagpapatuloy ang pananalangin at pagtitiwala sa Diyos hanggang sa makawi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Sa mga taga-KOGC, dagang salamat sa inyo, sa inyong pagmahal, sa inyong pagsuporta. Kabalo ko, in spite of what happened sa inyo, you continue to be with us especially at this time sa aming pagsulay. And to all the supporters, I hope and pray na itabuon lang sa pagsuporta, pag-ampo, kay wala gyud posible sa inyo. Hindi, alam nyo ito si Pastor si kay Pangulong Duterte. Alam nyo talagang alam nyo ba na sa lahat ng tumulong or matatawag na kilalang tao na nagbigay tulong nung pandemya, pinakamalaking tulong, isa sa ito sa totoosin ayaw ho ito malaman ayaw ito malaman or hindi nila ito pinagyabang ni minsan at hindi rin nila to ipinabalita. Partida, may network pa silang SMNI niyan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy po ang isa sa mga malaking naitulong nung panahon ng pandemya na hindi natin nalaman yun.
Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit ko to sinasabi na si Pastor, kung masamang tao si Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi siya magiging kaibigan ni Pangulong Duterte. Kahit sino ka pa, sabihin man na kaibigan ka ni Duterte, kapag ikaw ay isang tarantadong tao, isa kang may ugali kang demonyo, talagang susuwagin at susuwagin ka ni Pangulong Duterte. Ganyan siya. Pero dito may kita nyo, ito yung patunay na talagang yung lahat ng ibinibintang kay Pastor ay talagang isang pawang kasinungalingan lang. At si Pangulong Duterte ang isa sa ebidensya na kung gaano katotoo na matulungin, may malasakit at karapat dapat na maging senador etong si Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil kay Pangulong Duterte yun. Siya yung naging patunay talaga. At eto, tutusin, di ba? Palagi natin inilalabas na noon pa man tumutulong na si Pastor sa mga kababayan natin. Hindi nga lang siya katulad ng ibang mga tao na konting may iibigay lang na ganito, pinagmamalaki na. Si Pastor hindi. Yung pangangandidato nga ni Marcos Jr. 'Di ba? Bilyon po ang ginastos ng KOJC. Ni minsan hindi nagyabang, hindi nanumbat ang KOJC or si Pastor na bilyon po ang ginastos nila sa pangangampanya ni President Bongbong Marcos. Pero anong nangyari? Nung natapos na ang kailangan ni Marcos sa KOJC at lalo na kay Pastor, ayun na, tsapwera na sila. Ayun yung tinatawag na wala talagang utang na loob itong mga tao na to. Nag-iisa lang po ang SMNI na talagang umalalay kay Marcos Jr. nung panahon ng eleksyon. Dahil nga, kaya nila ginawa yun dahil kay Vice President Sara Duterte. At ayun nga masakit dun, kung sino pa yung talagang malaki ang naitulong sa administrasyong Marcos na kung bakit sila nakatungtong ulit sa pagiging presidente, paano sila ulit makabalik. Yung mga tumulong na yun, yung pa yung mga talagang una nilang winalangya at ginipit. At yung mga matagal nang kumakalaban sa kanila, yun pa yung kinampihan nila ngayon. Ganyan ho sila kamanggagamit. Katulad na lang ho niyan, yung mga NPA na pag-alagala ho dyan sa gobyerno na may mga sari-sariling posisyon na kahit convicted na, pag-alagala pa rin. Yung mga network na dating nagpi-fake news, dating kumakalaban kay Marcos, kakampi na nila ngayon. Yung SMNI na totoo ang balita, SMNI na lahat ng pagbabalita ay walang halong kasinungalingan, pawang katotohanan lamang, una din nilang ginipit. Tinanggalan ng prangkisa, yung mga page, mga channel, pinagbubura, binubura nila, inire-report. Ganun, 'di ba? Sobrang walang niya. Kaya ito rin isa rin tong nagpapasalamat din kami kay Ma'am Hanilet dahil yung pagkasabi niyo po ng ganito ay isang malaking patunay din ho niya na kung gaano kabuting tao si Pastor Apollo C. Quiboloy at kung gaano siya magmalasakit sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, ako lubos akong nagsisi kasi ang haba ng panahon na binatikos ko si Pastor kahit kaibigan siya ni Pangulong Duterte noong mga panahon na yun. Kasi may mga naririnig ako na hindi ako naniniwala . So nagsisisi ako na bakit ko nagawa yun at bakit ko siya hinusgahan agad. No, kaya nga sa tutusin kay Pastor din kami natuto na alamin mo muna ang tunay na nangyari. Alamin mo muna kung sino yung tao na yun. Pag-aralan mo kung ano ba talaga yung tunay na kwento bago mo siya husgahan. Si Pastor po ang nagturo sa amin yan nun. Kaya ako ay talagang nagpapasalamat at nalinawan ako. At nagpapasalamat din ako dahil nakilala ko itong dalawang bayani ng bansa natin.
Siguro isa na rin yan sa pinakamalaking regalo ko sa buhay ko na nakilala ko, nakasama ko, nakausap ko, nakamayang ko, talagang nakasama ko ng ilang oras etong dalawang bayani na may tuturing natin na mga bayani, mga buhay na bayani ng bansang Pilipino. Siyempre walang iba kundi si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo C. Quiboloy. Grabe. Kaya ako talaga sobrang napakaswerte ko dahil alam mo yun nakasalumuha kung itong dalawa na to. So, bago natin ipakita yung video na yun yung critical na daw si Marcos. So, dito muna tayo sa nangyaring hearing. Yan, hearing ni Madam Amy, no? Na hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwala. Ewan ko kailan ako mapapaniwala ni Amy, parang hindi ko kaya ata. Parang wala akong panahon. Ay. Parang wala akong panahon na sa totoo lang tinatamad na rin akong pag-usapan, pero hindi pala muna yan ang papanood ko. Nakikita nyo ba yan? Yan oo. So ayan po yung picture na yan, yung video na yan, ayan may kinarga. Dalawa papanood natin, ito tsaka yung isa pa. Meron pa akong isang video. Ito, reaction ko to sa isang channel. Diyos ko po, si BBM sinugod umano sa hospital. Pero may isa pa akong papanood sa inyo. So ito muna, play muna natin to. Ito ang mainit na balita Kaya na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at Oo. pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media Ano yun? na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Oo, mga bayaran sila ang pilit Ayan tinatago ng Palasyong Malacanang ay sadyang di na talaga mapipigilan at unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo Ano, may talagang sinugod? kasabihan. Walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim Tama. ang hindi mabubulgar. Tama! Ito ang nakakagulat na balita. Hmm. Kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. sinugod raw umano sa ospital. Naku po, Totoo kaya sinugod. ito mga kababayan? Ating alamin. Pero Naku. bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Sinugod daw, Pilipinas, sinugod. Ramas Baging, Karma is lalo sa Ito. lahat pa ng bago Parehas namin lang naman pala. Oo, ito rin yun Ito rin yung video ko na yun mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, Ito yung video na yun no? Na talagang isinugod daw. So, pakinggan natin. Parehas lang naman pala yung video namin. Hindi ko kasi agad panood. Sorry. So rin natin ito. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig Makinig ang ang lahat, lahat, makinig ang lahat. sige, This sige. is it. Karma is real. This is it. Karma is real. Naku po, karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa ospital, sa Naku po. San Miguel Hospital. Emergency. San Miguel Hospital. Kaya kay yung mayaman, grabe, sinugod daw. Anong sakit? So, di ba? Nangyayari na ang mga sinasabi ko, di ba? Mga bangag. So, sige. magtago na kayo sa mga lungga nyo. Yari kayo, naku. Magtago na daw kayo, mga tansuan. Yung mga dugyot vlogger dyan na magtago na daw kayo sa amin ni Kuya na nasa video. Mga magalit kayo sa akin, nagre-reaction lang ako dito, ha? Naku po, kawawa ang mga dugyot dito. Dahil ang amo nyo ngayon ay nasa critical. Naku, na critical condition daw. Patay tayo dyan. Ano kaya to? Maaga, 3 years lang magiging presidente si Marcos, gano'n. So papalitan na siya ni Sara, gano'n ba? Paano naman yung plano ni Romualdez na maging Prime Minister of the Philippines? Oo. Kasi ang nandoon sa panaginip ko kasi, kapag napabagsak na ni Romualdez, panaginip to oo. Pag napabagsak na ni Romualdez ang mga Duterte, isusunod niya etong pinsan niyang si Marcos. So kapag napabagsak niya na si Marcos, so siya na yung presidente. Oo, kasi ang mangyayari nga daw dito, pag na-impeach si Sara,
isusunod niyang i-impeach si Marcos Jr. kasi siya na yung Vice President eh. At doon sa panaginip ko, talagang nakikita doon na hawak naman lahat ni Martin Romualdez. So, etong si Marcos mukhang delikado. At alam naman din natin, obvious naman, naka-impeach naman talaga si Marcos Jr. dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. So, yun yung nandun sa panaginip ko. Ngayon, kung ganito, na hindi pa nai-impeach si VP Sara Duterte at delikado or critical na ang kalagayan ni Marcos Jr., wala na. Tapos na ang maliligayang araw ni Romualdez. Ganun. Tuloy pa natin. Di ba? Sabi ko sa inyo ayaw nyo maniwala di ba? Times come na, di ba? Times come na. So ngayon, nasa huli ang pagsisisi. Naku, nasa huli ang pagsisisi. Ayudi punggol, oo. Nasa huli ang pagsisisi. Kawawa naman ang mga bayarang vlogger. Wala na magpupundo. Yung isang vlogger nakakundo, hinuhulugan pa. Yung isang vlogger bumili ng sports ng big bike na teka. Tapos hinuhulugan pa ngayon. Ako po, mahahatak yan dong. Tapos yung babaeng vlogger na kutis yung bibigay ka hurma ng puwet ng manok, baka iwan ng asawa yan, ng juwa. Dahil wala nang pangbili ng alak para sa juwa niya. Wala na sila ng sahod. Naku po, mahirap yan sige, tuloy natin. No, nasa amin pa rin ang huling halak. Oo, wala nga, patay na. Nasa amin ng mga DDS ang huling halakak daw. Naku, kawawa. Iyak talaga ang mga tanso nito. So ngayon, iiyak kayo ng dugo. Magtago na kayo. Patay, nagtago na kayo. Itong tawag dito, video na to, yan. So, natin. Yan pong video na yan ay yan po ay isang video na kung saan ay recorded, no? At wala tayong kinalaman dyan. Tayo ay nag-reaction lamang sa bidyong ito, ha? Oo, kasi baka mamaya may may tsupulangkot baby ko muna tanga-tanga. Nasabihin nagpapakalat tayo ng fake news. Pero kung ano man ito ay nag-reaction lamang ho tayo. Pero kung ganun man talaga, kung totoo man ho yun, na etong si Marcos ay dinala sa ospital, bukod dun sa wala namang may pake, doon. Sa totoo siya, wala rin po akong pakialam. Wala rin po akong pakialam kung anong mangyari kay Marcos. Basta ang pakialam ko ho ay kay Pangulong Duterte, no? So, ewan ko na lang kung totoo po ito. Siguro mag-update na lang tayo. Tayo ay hindi naman po tayo nananalangin na mamatay na sana si Marcos, di ba? So, hindi naman ho tayo ganun. Kahit na against po tayo sa mga ginagawa niya, syempre tao pa rin po yan. At tao ba talaga? At syempre kailangan din nating wag naman ho tayong ganun, no? Okay, pero kung talagang mamamatay na siya, wala, panahon talaga. Ganyan talaga buhay, unahan lang. Malay mo, sa susunod, yung pinsan mo naman ay... Hindi, yun ay nag-reaction lamang tayo doon sa video, na kesyo critical nga daw. Kasi nga ito rin naman din nung nakaraan, etong si Marcos Jr. ay talagang naispatan na parang alam niyo, naispatan siya na hinihingal. Oo, tapos parang maga daw yung mukha, ganun. At nakita ko din naman yung video na yun. Alam nyo, ako po ay sobrang taba, ha? Yung hingal ko dito, baka sabihin nyo, kasi may mga nagko-comment, Jay, ba't kayo hiningal? Hindi, yung mic ko kasi hindi ko pa naayos, kaya yung paghigop ko ng hininga, ganyan.
inadidetect ng mic. So, wala akong problema doon. Ako po, sobrang taba ko. Ang bahay ko dito ay 3rd floor. Wow! No, ang bahay ko rito ay 3rd floor at maya't maya po akyat baba ko, no. Pero hindi ako hinihingal ng katulad ng hingal na nakita ko kay Marcos Jr. Pero siguro baka parte na ng aging or sa edad. Hindi ko alam kung ilan taon na ba si Marcos. Alam mo, sa tutusin, si Marcos lang yung naging presidente na wala talaga akong pakialam sa buhay niya. Totoo lang talaga, no? So, baka ganun, baka sa edad at baka sa puspusan na trabaho. Puspusan na trabaho. Kasi bali-balita natin, sobrang sipag daw nito ni Marcos Jr. Oo, tingnan nyo naman, ang daming project sa Pilipinas. 'Di ba? Ang daming project sa Pilipinas, yung mga build project ni Pangulong Duterte, itinuloy niya lahat 'yon. 'Di ba? At sobrang matanawin ng utang na loob. 'Di ba? Matanawin ng utang na loob si Pangulong Marcos. Alam naman natin, sobrang siya na ata ang maituturing na the one and only best president ever. Siya na ata yung maituturing natin na papangalawa sa pinakamagaling na presidente kay Pangulong Duterte, no? Palakpan natin si Marcos. No, baka ganun. So sobrang ginagampanan ni Marcos Jr. ang kanyang trabaho, baka kaya siya medyo nagkakasakit. Siyempre, addict lang yan. Siyempre, tao lang yan na nagkakasakit din yan. Hindi naman niya robot, hindi naman niya si Arnold Schwarzenegger sa Terminator na kung yung robot nga nalulusaw, nasisira, kinakalawang, si Marcos Jr. pa ba? Huwag kayong mag-isip ng ganun, masama yan. Buhay pa yung tao, iniisip nyo ng patay. Oo, ganun ha. Napakagaling na presidente niyan eh. Hindi, eto imagine ko lang. Ang hirap pala talaga magsinungaling, no? Ang hirap, no? Hindi ko talaga kaya magsinungaling na sasabihin ko ang bait-bait ni Marcos, na ang galing-galing ni Marcos na presidente. Parang hindi ko kaya, no? Ang hirap pala talaga. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang hirap ng kalagayan nila Torre, nila Attorney Claire Blurred Castro, nila magkapatid na Remulla, si General Pajardo. So alam ko na ngayon, intindi ko na kung bakit sobrang hirap, promise, sobrang hirap ng pinagdadaanan nyo ngayon. Ang hirap. Ito, ginawa ko lang ng ilang minuto na nagsinungaling ako, parang hindi na ako makahinga. Para akong tinatawag ng kalikasan. Oo, parang gusto ko na mag-CR. Gusto ko gusto kong masuka. No, so hindi ko talaga kaya. So ngayon, alam ko na kung gaano kahirap magsinungaling. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, pakidamay na lang po ang aking join button dyan at ating super thanks. At mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad, OFW, sa mang panig na mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers SMNI, at siyempre sa aking channel na J Guevara TV, at sa aking mga kapatid na sila hindi man kami magkakamukha at di hamak na mas gwapo ako sa kanila. Yan, nandiyan po sila Banat Bay, Coach Oli, Busdada, Master Judea, Paring RJ, at syempre the one and only handsome of the Banateros Brothers, J Guevara TV. Hype na outro yun ha. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama
Marcos ay tinutulungan.